Diyos ko! John, Bess, gising! Nasusunog ang bahay! Naku naman! Leia! Albert! Chester! May ihaw na tayong lahat dito! Diyos ko, dahi! Ano ba nangyari? Bakit ang usok? Diyos ko, buti naman at nagising ka na rin. Yung bahay natutupok na nag-apoy. Ano? Nasaan ba sila, Leia? Nasa taas pa, Bess. Dalian mo. Doon sa taas nag-umpisa ang apoy. Bakit di mo agad ako ginising? Nasa taas pa yung girlfriend ko. Anong hindi ginising? Kanina pa kaya ako tarantad-taranta rito kakagising sa inyo. Pero mga tulog mantika kayo. O siya. Sige na, lumabas ka na. Ako nang bahala sa tatlo. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Nang marinig ko ang boses ng girlfriend ko, dali-dali akong umakyat sa pangalawang palapag ng bahay namin. Dahil grabe na noon ang pag-aalala ko sa kanya at sa dalawa pa naming kaibigan. Pero pag akyat ko sa itaas, nakasandal na si Leia sa may pintuan ng kwarto at wala na itong malay. Habang ganun rin si Chester. Nakahandusay sila at wala na ring malay. Pareho ko silang pinasan at opo, kaya ko silang pagsabayin dahil meron akong mutya ng araw na nanggaling pa sa lolo ko sa probinsya. Nang makalabas naman kami, nag-alala ko dahil hindi ko nakita si Albert. Kaya nang mabitawan ko si Leia at Chester, ay akma na sana akong papasok nang makita ko siyang naglalakad at sumisip-sip pa ng soft drinks. Albert! Anak ng putya, may gana ka pa talaga magagaganyan, ha? Hindi mo ba alam na nasusunog na bahay? Alam ko. Pasensya na. Gusto ko kasing magmerienda eh. Ano ba naman kayo? Tama na nga yan. Si Leia at si Chester wala pa ring malay. Diyos ko, dahi. Matalim kong tinitigan si Albert. Pagkatapos nun, bumalik ako kung nasaan nakahiga si Leia at si Chester. Agad ko namang binuhat si Leia para sana dalhin sa malapit na gamutan. Pero bigla akong pinigilan ni Ramona. Teka, sandali. Saan mo siya dadalhin? Saan pa ba? Di sa ospital. Nakalimutan mo na yata na nurse ako. Ako nang bahala sa BFF ko. Ikaw naman ang bahala kay Chester. Wala namang problema sa kanilang dalawa, John. Mahalaga lang ngayon ay nailabas mo na sila. Oo nga pala, no? Sige. Salamat, Ramona. Buti nandiyan ka. No worries, Bess. Kaya nga ako nag-nurse, diba? Dahil ako ang doktor ng grupo natin. Pero, ano naman kaya nangyari? Bakit nasunog ang bahay? Hindi ko nga rin alam eh. Nagising na lang ako na mausok na. Pero sigurado ako na galing sa taas yung apoy. Alam mo, hindi kaya sinadya to? Aba, sino naman ang gagawa nun? Tulog tayong lahat. Wala ako sa bahay. Kaya wag niyo akong sisisihin, ha? Teka, wala naman kaming sinasabing ikaw yung nagsunog, ha? Kaya nga naman, Albert. Masyado ka namang overprotective sa self mo. Basta, wala akong alam dyan, ha? Sinasabi ko lang. Baka mamaya kasi pag-isipan niyo ako eh. Natahimik kaming dalawa ni Ramona ng mga oras na yon. Sa totoo lang, sa aming magkakaibigan, hindi talaga namin kasundo si Albert dahil masyado tong mayabang. Pero dahil kay Leia, pinakikisamahan namin ito dahil malapit na pinsan niya ito. Paano yan? Dito tayo matutulog sa kalsada? Ay nako, ang dami pa namang mosquito dito. Baka mamaya ipapakin ang beauty ko. Huwag kayo mag-alala. Nag-iisip din ako kung saan tayo pwede tumuloy ngayon. Hintayin lang natin na gumising si Leia at si Chester. Ay nako, sino ba kasi yung siraunong sumunog ng bahay eh? Parang ang laki naman yata ng galit sa atin nun. Muntik na tayong malitsyon sa loob, ha? Kung sino man yung tarantadong yun, tinitiyak ko, may araw din siya sa akin. Natigilan kami nang biglang naubo si Albert. Napatingin naman kami ni Ramona sa kanya. Hoy Albert, ayos ka lang ba? Ha? Oo. Nasamid lang ako eh.
Yak! Grabe! Pinaglalaruan mo ba ang laway mo? Ano ka ba? Ang baboy mo naman. Uy, hindi ah. Nasamid lang talaga ako. Masyado kasing malamig tong soft drink eh. Nang mga oras na yon, Sir Blair, titig lang ang nagawa ko kay Albert. Bigla kasi akong kinutuban. Pero ayoko naman na magbintang kagad. Dahil sigurado kong paggising ng girlfriend ko, ipagtatanggol niya lang ang pinsan niya. Hanggang sa isang sandali nga lang, gumising na rin si Leia at si Chester. Nanghihina pa sila, pero pinilit na namin silang tumayo para naman makahanap na kami ng matutuluyan ng gabing yon. Ngunit habang naglalakad kami, uminit ang mutya na nasa leeg ko. Kinabahan ako dahil nasa loob kami ng kakawyan. Ano ba yan? Ano ba klaseng lugar to? Napaka-scary naman dito, Juan. Bilisan nyo na lang maglakad. Hindi rin magandang pakiramdam ko dito. Aray, ang sakit ng ulo ko, Jun. Halika. Gusto mo, pasanin na lang kita, Leia? Ayos lang naman ako. Ulo naman na masakit sa akin eh. Hindi ang mga paa ko. Pero B, sure ka ba? Nag-aalala lang naman sa'yo ang boylet mo, no? Oo, B. Ayos lang talaga ako. Salamat sa pag-aalala. Gusto ko man na magpahinga tayo. Kaso hindi talaga maganda ang pakiramdam ko dito eh. Ano bang ibig mong sabihin, Jun? Parang may mga nilalang kasi na nakasunod sa atin eh. Sus, kayang ka na naman eh. Puro ka na lang nilalang eh. Wala ka naman napapatunayan. Ano ka ba naman, Albert? Oo, wala pa nga napapatunayan si Jun. Pero I know na totoo ang sinasabi niya, no? Sa ganito kasulok na lugar sa Laguna, napaka-imposible na walang nilalang dito or kung ano man yung tinutukoy niya. Palibasa. Probinsyano kasi. Ano? Ano naman problema kung probinsyano, Albert? Ha? May sinabi ba ako? Huwag ka na nga magmaang-maangan. Narinig ko sinabi mo. Jun, tama na. Ano ka ba? Hindi, Leye. Namumuro na sa akin yung pinsan mo eh. Huwag mo nang palakihin pa. Tama na. Bakit ba akong inaawat mo? Pinsan mo naman na nag-umpisa. Bakit? Anong gagawin mo? Ha? Bakit tayo mong pawat? Taong probinsya nga naman. Asal putik ang ugali. Aba, siraulong to ah. Dahil sa sinabi nun ni Albert, hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinuntok ko na ito kagad. Hindi naman ito nagpatalo at gumanti rin ito ng suntok habang inaawat ako ng girlfriend ko na si Leia. Si Chester naman ang siyang umaawat kay Albert. Namumuro ka na eh! Nung nakaraan ka pa eh! Di lang ako umiimik ha dahil pinsan mo ang girlfriend ko. Pero napuno mo na ako. Oo, probinsyano nga ako. Pero hindi ako asal putik. Kung may asal putik man dito, ikaw yun. Masyado ka mapanghusga. Siraulo ka. Wala akong pakialam. Bakit? Nasasaktan ka na ba? Ha? Saan ka ba lupalop na nakakilala ni Ate Leia, ha? O baka naman ginayuma mo siya? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kahit kailan, hindi ko magagawa kay Leia na gayumahin siya. Malinis ang konsensya ko, oy. At totoo ang pagmamahala namin. Ano ba kayo? Tumigil na nga kayo. Patigilin mo yung boyfriend mong asal-aso. At dahil ulit sa sinabi nito, nagdilim na talaga ang paningin ko at 2 beses ko siyang sinapak. Hindi pa sana ako titigil kung hindi pa pumagitna sa amin si Ramona. Teka! Wait! Tumigil na nga kayo! Ano ba nangyayari sa inyo? Diyos ko naman kayo! Ganito na nga ang kalagayan natin, no? Alam nyo, kung gusto nyo magpatayan, wag dito. At baka madamay pa kami. Matalsikan pa kami ng mga dugo nyo. Hindi na kayo nahiya. Kalalaking yung tao. Ikaw, Jun, wag mo na kasi siyang patulan. Kung may masamang bagay man siyang nasabi sa'yo, ipasok mo na lang dito sa kanan. Tapos ilabas mo dito sa kaliwa mong tenga. At ikaw naman, Albert, matuto kang gumalang. Mas matanda sa'yo si Jun ah. At girlfriend siya ng pinsan mo. Wala kang pakialam sa kanila dahil sila ang nagmamahalan.
Hoy bakla, huwag ka makialam dito ha. Wala ka namang bilang rito eh. Abat, pati ako ginaganyan mo na? Ano ba? Tama na sabi, tumigil na kayo. Bakit ba kayo ganyan? Diyos ko, nakikita niyo ba kung nasan tayo ngayon? At ngayon pa kayo naggagaganyan? Tsaka lang nanahimik ang lahat nang marinig namin si Leia at lahat kami tumingin sa kanya. Albert, tama naman si Ramone. Kami ang nagmamahala ni June, kaya wala kang karapatan para husgahan siya. Kaya pakiusap naman kahit ngayon lang. Magkaisa tayo. Nasa ganitong kalagayan na nga tayo. Nagkakaganyan pa kayo. Pambihira naman kayo eh. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ko nang sabihin yun ni Leia. Dahil sa unang pagkakataon, tumayo po siya para sa akin. Dahil doon, inakbayan ko siya at sinabing tumahan na at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ngunit maya-maya lang, may mga sigbin ang humarang sa dinadaanan namin. Umaangil ang mga ito at halatang gutom na gutom. Hala mga be! Ano yan? Bakit ganyan ang itsura ng mga aso? Hindi yan mga aso, Ramona. Mga sigbin yan. Paano magkakaroon ng sigbin sa ganitong lugar? Hindi ko rin alam, Leia. Pero sigurado akong sila yung kanina ko pang nararamdaman. Diyos ko! Ano gagawin natin, John? Bantayan mo si Leia at Ramona, pati si Albert. Ako nang bahala sa mga to. Teka, John. Ano gagawin mo? Huwag ka matakot, Leia. Akong bahala sa kanila. Lalabanan ko na sana ang mga sigbin na humarang sa amin. Pero nagtaka ko nang bigla silang tumakbo palayo. Dahil lang sa may nasulyapan sila sa likuran ko. Oh, Bes! Ano nangyari? Bakit kumaripas ang takbo mga yun? Kaya nga, pre. Ang bilis nila. Hindi ko rin alam eh. Baka naman natakot sa itsura mo. Ang itim mo ba naman eh? Albert, ano ba? Tumigil ka na nga. Sorry, te. Ayos lang yun, Leia. Basta mahalaga ngayon ligtas na tayo mula sa mga sigbin. Trusness? Pero ang tanong, saan tayo pupunta ngayon mga bes? Hindi naman pwede na dito lang as. Yun nga rin ang inaalala ko eh. Masyado tayong malayo sa Leyte. Kung nandun lang sana tayo ngayon, marami tayong mapupuntahan. Marami akong kamag-anak dun eh. Wala tayo sa Leyte nyo. Nandito tayo sa Laguna. Kaya umisip ka ng paraan. Sinusubukan ko naman eh. Ay, teka. Huwag ka na mag-isip. Ako nang bahala. May abandonadong resort ang pamilya namin dito. Dito rin sa Laguna. Doon na lang muna tayo tumuloy. Teka, sigurado ka ba, Albert? Oo naman, Tilea. Patay na rin naman sila mama at papa eh. Kaya wala na magbabawal sa atin doon. Gaano ba kalayo yung sinasabi mong resort, Albert? 2 oras pa mula rito. Grabe, ang layo naman nun, be. Nandito lang trabaho ko. Eh, pansamantala lang naman tayo dun eh. At saka di ba, nakalib ka naman sa trabaho mo ngayon. Ganon din sila Ate Leia. Siguro tama si Albert. Doon na lang muna tayo. Bumalik na lang tayo dito 2 araw bago bumalik sa mga trabaho natin. Kung ganun, tara na. Para makarating na tayo sa pupunta natin. Gabing-gabi na eh. Sigurado ako madaling araw na kapag nakarating tayo doon. Siguro nga, doon na lang muna tayo. Kahit pansamantala lang. Kahit may bagay sa loob ko na ayaw sanang pumayag na doon kami tumuloy. Ngunit ayoko naman na masamain nila yon. Kaya sumunod na lang ako sa kanila. Pagdating naman namin sa highway, nag-abang lang kami ng bus. At nang may pumarada na, sumakay na kaming 5. Guys, may mga pera pa ba kayo? Eh, wala akong pera dito eh. Nasama sa sunog eh. Meron ako dito, Chester. Kaso hindi ko alam kung sakto to para sa ating lahat. Wala din akong pera dito eh. Hindi ko na nasalba. Kasi nung nagising ako, balot na ng apoy yung kwarto ko. May 200 pa ako rito. Eto, Bes. Nasa bra ko yung pera ko.
Kaya itabi nyo na lang yung mga pera nyo. Ako nang bahala sa pamasahe nating 5. Ayos. Salamat, Ramona. Naku, ano ka ba? Wala yun. Ako ang ate ng grupo. Kaya ako ang dapat na sumalo sa inyong lahat, ano? Hulog ka talaga ng langit sa amin, B. Ay, swas, ikaw naman, BFF. Siyempre. Di ba nga, kayo nagpatapos sa akin? Kaya sa katunayan, wala pa to sa dami ng naitulong niyo sa akin, no? Hindi naman namin kinikwenta lahat ng naitulong namin sa'yo, B. Kasi taos sa puso namin ang matulungan ka. Tama si Leia, Ramona. Kaya hindi mo na sana iniisip na may utang na loob ka sa amin. Kaya nga naman. Tama sila, Ramona. Ginawa nila yun para kahit isa man lang sa ating magbabarkada ay merong nakatapos, di ba? Ano ba kayo, mga be? Hindi naman dahil sa utang na loob to. Kasi nag-promise ako nun sa self ko na kapag nakapagtapos na ako, kayo naman ang pag-aaralin ko, ano? Pero B, wala na kaming balak bumalik sa pag-aaral ni Jun eh. Ha? Bakit? Why? Ramona. Buntis kasi si Leia. Ano? Kumalma muna kayong lahat ha. Pagdating na lang sa resort, saka natin to pag-usapan. Nasa bus tayo. At marami tayong kasama mga tao sa biyahe. Nakakahiya. Gulat na gulat ang lahat nang marinig nila ang ibinalita ko. Nakikita kong masaya sila doon, maliban na lamang kay Albert na matalim ang tingin sa akin. Bumaba na tayo rito. Hindi kayang puntahan ng bus yung resort na sinasabi ko eh. Kasi nasa gitna yun ng kakao yan. Wow ha, sobrang kakaiba naman yata niyan, be. Pero siguro, private resort siya kaya malayo. Teka, sigurado na ba kayo rito? Yes naman. Why mo natanong? Wala lang. Huwag mong sabihin kung kailan nandito na tayo eh. Tsaka ka naman mag-iingat eh. Bakit? Wala naman ako sinasabi ah. Sige na, mauna ka na. Susunod kami sa'yo. Hindi na nga kumibo si Albert at nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Habang si Leia naman at Ramona ay nasa likuran ni Albert. At kami naman ni Chester ang nasa pinakalikuran. Pre. Bakit pre? Ayos ka lang? Oo pre, ayos lang ako. Pagpasensyaan mo lang yan si Albert. Masama na talaga ugali ng tao yan eh. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi naman siya ganyan noon eh. Pero buti nga, ang tatag mo eh. Ikaw lang yung nagtagal. Isipin mo, 5 taon na kayo. Hindi ko talaga susukuan si Leia, pre. Wala akong paki sa sasabihin ng iba. Basta alam ko na nagmamahalan kami. Walang makakasira sa relasyon namin. Lalo na, may buntis na si Leia. Kaya idol kita, pare. Isipin mo yun, magkakaroon na kami ng inaanak, di ba? Lakas inaanak agad. Para naman kukunin kitang ninong. Kapag nanganak si Leia at hindi mo kami kinuwang ninong ni Ramona, sinasabi ko sa'yo, magwawala yung taong yan. Biro lang naman yun. Siyempre no, nangunguna kayo sa listahan ng magiging ninong at ninang ng anak namin. Ayos! Usapan yan pre wala nang bawian Oo naman. Pero pare, maiba tayo. Ang angas mo kanina. Nung napaalis mo yung mga sigbin. Grabe, ang astig mo talaga dun. Pero pare, hindi akong dahilan nun. May nakita lang sila sa likuran ko kaya sila umalis. Kung ganun, ano naman yung nakita ng mga yun? Kami lang naman ang nasa likuran mo. Nanahimik ako nang sabihin yun ni Chester. At napatingin ako kung saan nakapwesto si Albert. Hindi ko alam kung bakit siya kagad ang naisip ko. Pero nang panahon na yun, talagang may kutob ako na siya talaga ang punot dulo ng lahat. Ayoko lang magsalita dahil kay Leia na magiging asawa ko na. Ayoko rin naman na magkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Guys, nandito tayo. Napatingala kaming lahat nang makita namin ang bakod ng resort na sinasabi ni Albert dahil ang taas ng pagkakabakod nun. Albert, ano ba yung resort nyo? Kulungan ba yan? Kung ayaw mo pumasok, edi diyan ka mag-isa.
Hala, grabe siya oh. Nagtatanong lang naman ng person. O ano na? Tara na! Pumasok na kayo! Napaatras kaming apat nang biglang bumukas ng kusa ang tarangkahan. Automatic talaga at kuryente ang nagsisilbi nitong buhay. Wow, be ha? Ang bongga naman! Automatic! Ngayon lang ako nakakita ng ganito ha. Nakakawaw talaga, nakaka-elibs. Para ka naman taong bundok. Hoy, ikaw naman. Masyado kang harsh sa akin ha. Napapahanga lang naman ako ng resort nyo eh. Tama si Ramona, Albert. Ang ganda-ganda ng resort nyo. Salamat ha. Pinatuloy mo kami rito. Wala yun, pinsang kite. At mga kaibigan ko naman ng mga yan. Walang dahilan para pabayaan ko kayo, di ba? Habang nag-uusap sila, lumapit ako sa mga pader na nakabakod sa resort. Madulas ang mga yon at sa taas naman ay may mga matatalim na alambre na para bang dinisenyo para walang makapasok o makalabas. Pre, ano ginagawa mo dyan? Tara na sa loob! May mga lumang damit daw doon. Pwede tayo magpalit. Sige pre, susunod ako. Nang pumasok na sila sa loob, naglibot-libot pa ako at lumapit ako sa swimming pool na kulay berde ang tubig dahil sa lumot na tumubo doon. At dahil sa liwanag ng buwan sa pinakailalim ng tubig, may naaninag akong buto ng tao at mga bungo. Jun! Oh, Albert, ikaw pala. Ginulat mo ako ah. Bakit ka nandyan? Tara na sa loob para makapagpalit ka na. Sige Albert, salamat. Nauna akong pumasok at sumunod naman si Albert. Napansin kong nag-iinit na naman ang mutya ko, pero dahil ayoko nang magkagulo ulit kami, hindi na ako nagsalita at sinarili ko na lamang ang bagay na yon. Nasa kwartong yun si Ate Lea. Nakahanda na rin yung mga damit mo doon na susutin. Salamat Bert ah. At teka, oo nga pala. Bert, pasensya ka na sa nangyari sa atin kanina. Wala yun. Okay na tayo. O sige na, punta mo na si Ate Lea. At may aasikasuhin pa ako eh. Teka, gusto mo ba tulungan na kita? Hindi na, kaya ko na yun. Sige na. Magpahinga na kayo, ako nang bahala dito. Tumango-tango na lamang ako nang sabihin niya yon at bahagya akong ngumiti. At dumiretso na ako sa kwarto na itinuro sa akin ni Albert. Oh, Jun, nandito ka na pala. Oo. Naiwan ako sa labas eh. May tinignan lang kasi ako sandali. Ganun ba? Oh, heto na mga damit na pwede mo suotin. Maghilamos ka muna. Sige, salamat Lea. Ikaw, magpahinga ka na. Sige, hihintayin na lang kita ha, para sabihin na tayo matulog. Mauna ka na. Anong oras na? Makakasama sa baby yan. Lalo na kanina, ang dami mong usok na nalanghap. 2 oras pa naging biyahe natin, kaya siguradong pagod ka. O sige, matutulog na ako. Basta pagkatapos mo maghilamos, bumalik ka na kagad rito ha. Sige. Basta matulog ka na. Lumabas ako ng kwarto. Bit-bit ang mga damit na ibinigay sa amin ni Albert. Matapos nun, nag-ikot ako sa loob ng malaking rest house para hanapin ang banyo nito. At dahil sa pag-iikot ko, nakita ko si Albert sa may labas na may kausap na matanda. Doon, mas lalong nag-init ang mutya ko at mas lalong kumabog ang dibdib ko. Gusto ko sanang lapitan pa ang mga ito, pero bigla na lang sumulpot si Ramona. Hoy be! Anong ginagawa mo dyan? Ay kabayo! Ramona naman eh. Bakit bigla ka na lang sumusulpot kung saan? Grabe ka naman sa pagkakagulat, Bes. Bakit? Ano ba meron dyan? Wala. Si Albert lang, may kausap na tao sa labas. We, patingin nga, Akesh. Ngunit nang tignan namin ulit ang labas, wala na si Albert doon at yung taong kausap nito. Be, nasaan? Wala naman na. Ikaw ha? Pinagloloko mo ba ako? Ha? Anong wala? Sigurado ka ba? Aba? Oo nga no.
Bakit nawala? Nandyan lang sila kanina eh. Yes, Bes. I'm sure na walang people. Look wala talagang Albert sa labas. Ako bang hinahanap nyo? Ikaw pala, Albert. Bakit nyo ako hinahanap? Kanina kasi kanina Kanina ko pa kasi hinahanap yung banyo dito eh. Nasaan ba banda? Banyo. Diretsuin mo yan. Tapos sa gilid, yung kulay itim na pinto. Ayos. Salamat, Bert Matapos maituro ni Albert ang banyo, sinabay ko sa paghila si Ramona at dinala ko siya sa gilid. Ramona, makinig ka. Huwag ka muna magsalita tungkol sa mga galaw ni Albert Sa tingin ko kasi may mali. May gusto akong tuklasin. Hay nako, kaya ba sinupalpal mo yung kamay mo sa bibig ko kanina? Kadiri ka, nalasaan ko ang kamay mo, ang alat-alat. Ang arte mo naman. Sige na. Itiko mo na muna yung bibig mo. Huwag ka muna magsasalita. Sigurado kasi ako na may mali dahil ramdam na ramdam ko yun. Okay, Be. I will shut my mouth. O siya, sige na. Gawin mo ng dapat mong gawin. Dahil nangangamoy usok ka na. At mi naman, magbo-beauty na muna ako. O siya, babush. Nang makaalis na sa harapan ko si Ramona, pumasok na ako ng banyo at naghilamos na at nagbanlaw na rin ng katawan. Ngunit maya-maya lang, napansin kong maraming buhok ang sahig at nang damputin ko yon, napag-alaman ko na sa tao yun. Anak na nga, bakit ang kapal ng buhok dito? Kanino to? At bakit grabe naman yata ang paglalagas ng buhok niya? Akala ko ba abandonadong resort na to? Parang kailan lang nalagas ang buhok na to Kahit na nagtataka ko dahil sa dami ng buhok, inipon ko na lang ang mga yon at itinapon sa bintana. Matapos noon nagbihis na ako at dumiretso na sa kwarto. Naabutan ko naman si Lea roon na natutulog na. Nagpatuyo lang ako ng buhok at humiga na ako at niyakap siya. At hindi ko na namalayan na nakatulog na din ako. Kinabukasan, ginising ako ni Lea para kumain. Agad naman akong tumayo at paglabas ko doon, nakita ko na napakalawak pala ng resort na yon. Good morning mga bes! Handa ng pagkain, inihaw na bangos, kamatis na sausawan at kanin. Feel free! Kumuha na, sige na. Masarap yan, parang ako. Hanep ang aga niyo yatang nagising Kasi inaantok pa yan Hay nako, ewan ko sa inyo no. Pero yes, maaga nga kami nagising. Gusto ko kasi na maaga makapagluto at sabay-sabay tayong kakain. So, maaga akong nagpasama kay Albert para mamili. At nagluto na rin. Jun, iba rin talaga to si Ramona no? Parang hindi man lang nasunugan. Walang problema sa itsura Ang saya-saya pa Yes naman. Alangan naman magpapatalo ako sa lungkot no. Problema lang yan. Ako naman ang positive vibe na Ramona. Never niya ako matatalo no. Kaya nga umahanga kami sa B. Kasi kahit may problema tayong kinakaharap ngayon, ayan ka pa rin. Masayang masaya at hindi nagpapatalo sa problema. Kasi pa nagpatalo tayo, walang mangyayari no. Kaya dapat good vibes lang palagi. Baka di magtagal niyan, Ramona. Ma-inlove na ako sa'yo Yak! No way, Chester. Huwag mong subukan ma-inlove sa akin. Ikaw din ang kawawa. Sige ka. Kayo talaga. Mabuti pa nga kumain na tayo habang mainit pa yung kanin. Oo nga naman. Mas masarap yun magkamay. Lalo na isda yung ulam. Kaya halika na, mahal. Ipagsasandok na kita. Ako nang bahala sa'yo. Ay, ano ba yan? Baka lang gamin kayo niyan kahit walang candy dito. Bakit naman kami lalanggamin? Paano ba kasi? Napaka-sweet niyong dalawa. Mag-boyfriend ka na nga rin kasi. Nandiyan naman si Chester Ay nako, ayoko ng sakit sa ulo no. Ay,
Makakain na nga lang. Ay wait! Mga be! Nasaan pala si Albert? Hindi ko alam eh. Kanina nandito lang yun eh, tapos biglang nawala. Baka naman nasa loob. Jun, ikaw nang tumawag sa kanya para naman sabay-sabay na tayong kumain. Sige mahal, sandali tatawagin ko lang. Sige pre, hintayin ka na namin. Nang mga oras na yon, pumasok ulit ako sa loob ng malaking rest house at hinanap si Albert. Pero kahit nalibot ko na ang buong bahay ay wala siya doon. Hanggang sa napunta ako sa isang pinto palabas sa likod ng rest house. Hindi ako nag-atubiling lumabas doon at nakita ko ron si Albert. Nakatalikod habang may kausap uli na kubang matanda. Albert, nandiyan ka pala eh. Ikaw pala, pare. Bakit ka nandito? Hinahanap kita eh. Nakaanda na kasi yung pagkain sa harap. Bert, sino siya? Siya ba? Siya si Lolo Ikoy. Katiwala rito. Katiwala? Akala ko ba inabandon nyo na ang resort na to? Oo, Jun. Kaya siya nandito kasi gusto niya magtrabaho ulit sa akin. Tagalinis ulit ng resort. Ganun ba? Wali ka na kayo. Sorry. Ganun ba? Oh, halina kayo. Isama mo na siyang kumain. Sige, tol. Sunod na kami. Nang sabihin yun ni Albert, naglakad na ulit ako pabalik sa harap at doon ko lang napansin na malinis na pala ang swimming pool. Hindi na siya katulad noong nagdaan na gabi na kulay berde at napakaraming lumot. Jun! Where na si Albert? Pasunod na, may kasama siya eh. Katiwala raw dito. Ano? Katiwala? Akala ko ba eh, inabando na nila ang resort na to. Sabi ni Albert, kababalik lang daw nung matanda. Gusto niya daw kasing magtrabaho ulit dito. Baka gusto uling buhayin ni Albert ang resort nila. Ay oo, mas better nga ang ganon. Kasi ang laki ng resort na to, I think, lampas 1 hektarya yata to. Yun nga eh. Pero tanungin na lang natin siya mamaya. Tama si Jun. Hindi naman natin alam ang balak ng pinsan ko eh. At saka nga pala, kayo ba naglinis ng swimming pool? Hindi pre, pagising namin malinis na yan eh. Ganun ba? Kagabi kasi napakaraming lumot niyan eh. Baka naman si Albert ang naglinis. Oo nga no, siguro siya nga. Dito ka na lang sa silong, mahal, habang hinihintay natin si Albert. Sige mahal. Nasaan na ba si Albert? Akala ko ba pasunod siya rito? Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Maghintay ka lang, Ramona. May kausap kasi siyang tao eh. Hay nako, mauubos na sunblock ko kakahintay sa person na yun ha? Napakatagal naman kasi. Matapos sabihin yon ni Ramona, saka palang dumating si Albert. Kasama niya nga ang matandang kuba. Pinakilala niya ito sa amin. Pero tahimik lang ang lahat at nagtitinginan. Teka, huwag kayo matakot sa kanya. Masungit lang talaga ang itsura ni Lolo Ikoy. Pero mabait to. Hindi to nangangagat. Tama si Albert. Hindi naman talaga ako nananakit. Pagpasensyaan nyo na. Kung ganito ang ayoko. Sadyang ipinanganak lang talaga kung ganito. Tatang, huwag po kayong humingi ng pasensya. Hindi naman po kami natatakot sa inyo eh. Saka nga pala, ikinagagala ko po kayong makilala. Inabot ko ang kamay ko sa matanda. Pero bago pa man niya yun abutin, tumingin muna siya kay Albert. At nang magdampi ang mga palad namin, naramdaman ko ang sobrang lamig ng pakiramdam. At saglit uminit ang mutya ko. Lolo Ikoy, grabe naman po ang kamay nyo. Para po kayong humawak ng matagal sa yelo. Ito ba? Pasensya ka na. Nervyoso kasi ako. Ganun ho ba? Ngumiti na lang ako. Pero alam ko talaga na may mali. Pero dahil gusto kong makisama at ayokong may pag-aawayan na naman, nanatili pa rin akong tahimik. O sige na, tama na muna yan. Kumain na muna tayo. Tara na po, Lolo Ikoy. Sabayan niyo na po kaming kumain.
Sige lang. Ako'y busog pa naman. Kakagaling ko lang kumain kanina sa bahay. Ikaw, Albert, di ka pa ba sasabay? Mamaya na siguro ako. Sasamahan ko muna si Lolo Ikoy sa paglilinisan niya. Hay nako, kumain na tayo. Magtira na lang tayo para kung sakali mang magutong si Albert. Tara na, kain na, kain na. Sige, kain na tayo. Nang oras din na yon, sabay-sabay na nga kaming kumain. Hindi na kami nagkutsara at diretso na kami sa pagkamay. Habang si Lea naman ay minsan-minsan kong sinusubuan. Dahilan naman ng pagngiti ni Ramona at Chester. Minsan pa nga ay ginagaya nila ang ginagawa ko para asarin kami. Kayo talaga mga baliw kayo. Mga pang-asar talaga kayo no? Teka nga, bakit naman kami naging baliw? Wala naman kaming ginagawa. Napapansin ko kasi kada galaw ko ginagaya nyo. Ayaw nyo nun. Hindi lang kayo yung sweet, kami rin ni Ramona, di ba? Sira talaga kayo. Tapusin niyo na nga yung kinakain niyo. Ewan ko sa inyo. Ayaw lang namin magpakabog, no? Kung kayo happy, dapat kami rin. Habang masaya kaming kumakain, napansin ko naman si Albert sa may pinto ng rest house habang nakatayo. Nakatitig at may seryoso tong mukha. Kaya naman lumingon na lang ako uli sa pagkain ko at nagpatuloy na lang hanggang sa natapos kaming lahat at nakapagligpit na rin. Alam nyo guys, sulitin na kaya natin Ang alin, Ramona? yung resort. Siyempre, after ng leave natin sa mga work natin, wala nang ganito, di ba? Kaya let's go na, mag-swimming na tayo, ano ba? Sige, B, una ka na. Kakatapos lang namin kumain eh. Magpapahinga lang kami sandali. Oo nga naman Ramona, una ka na. Susunod na lang kami sa'yo. Okay, bahala kayo. Sandali Ramona, sabay na ako. Nang mga oras na yon, magkasunod na tumalon sa swimming pool ang dalawa, habang kami naman ni Lea ay pinanonood lang sila. Grabe, ang saya nila no? Parang wala nang bukas. Kaya nga eh. Ngayon lang kasi tayo nagkaroon ng oras sa bawat isa. Grupo tayo. Pero madalang magkaroon ng ganitong bonding. Dahil pare-pareha tayo may mga trabaho eh. Kaya nga mahal eh. Pero Lea, kapag unti-unti nang lumalaki ang tiyan mo tumigil ka na sa pagtatrabaho Malaki naman nakita ko bilang electrician eh. Oo naman. Napag-usapan na natin noon yan eh. Ay, oo nga pala. Mahal. Ngayon ka lang din ba nakapunta rito sa resort ng pinsan mo? Oo, June, ngayon pa lang. Bakit mo natanong? Wala naman. Ano kasi, parang kakaiba. Ang alin? Wala. Wag mo nang pansinin yung sinabi ko. Ano nga yun? Wala nga, mahal. O siya, kung ayaw mo sabihin, susunod na lang ako sa dalawa. Naiinggit na kasi ako eh. Pakiramdam ko, masarap magbabad ngayon. Di kung ganun, tara na, mag-swimming na tayo. Mabilis kong binuhat ang girlfriend ko. At kasabay nun, tumalon ako sa swimming pool. Grabe ang saya namin ng mga panahon na yon. Na literal, na parang wala nang bukas. Mga besh! So fresh ko na Fresh ka naman palagi Che! Alo, nangyari sa'yo? Kayo talagang dalawa ang kukulit ninyo. Ewan ko rito kay Ramona. Bilis magbago ng mood. Dinaig pa yung totoong babae. Isang click lang, nagsusugit na kagad. Ay nako, hindi ka pa nasanay dyan, Chester. Ilang taon na tayong magkakaibigan at magkakasama sa iisang bubong. Hindi yung pa rin alam ang ugali ng BFF ko. Tumpak ka dyan, B. Ewan ko ba dito? Yung mga biro-biro ko masyado siniseryoso. Malay ko bang biro mo lang yun? Hay nako, ewan ko sa'yo. Pareho kaming natawa ng girlfriend ko noon, Sir Blair. At umupo kami sa gilid ng pool. Habang siya naman ay sumandal sa balikat ko. Matapos nun, dumating na si Albert. Aba, ang saya nyo yata.
Oo, Bert. Halika. Samahan mo kami magtampisaw. Liguan na rin. Sige lang. Wala ako sa mood maligo ngayon eh. Sayang naman, Bert. Sarap pa naman magbabad ngayong tirik na tirik ang araw. Ayos lang talaga ako, te. Walang ayos-ayos, Bert. Halika na rito. Swimming tayo. Hindi nga noon na malayan ni Albert na nasa likuran na pala niya si Chester. Sabay nun, ang pagtulak nito sa kanya, kaya naman tumumba ito sa tubig. Hindi naman ito nagalit at nakangiti pa nga. Maya-maya pa, hinila niya kami papunta sa tubig at doon naglaro kami na parang mga bata. Halos maghapon kaming nagbabad at sabay-sabay ding kumain. Grabe! Napakasaya talaga ng ganito mga Ben, no? What if may... Wait, sorry. One more po. Grabe, no? Napakasaya talaga ng ganito, mga be. Alam niyo, what if? Way talaga ni Lord yung pagkasunog ng bahay natin para magkasama-sama tayo ng ganito, no? Alam mo, B, may point ka. Baka nakita niya na wala na tayong time sa isa't isa bilang magkakaibigan, kaya ayun. Pero swerte tayo at walang nasaktan sa atin, di ba? Correct ka dyan, B. Look, okay tayong lahat, di ba? Nakaligtas tayong lahat sa sunog. Tapos dun sa mga asong mukhang kambing. Ano nga ulit ang tawag doon, teka? Oo, yung mga sigbin. Hindi rin tayo nasaktan. Kaya sure ako, plano talaga to ni Papa God. Baka nga ganun. Kaya magpasalamat pa rin tayo sa kanya. Kasi magkakasama pa rin tayo ngayon. Tama ka dyan, pre. Agree din ako sa mga sinabi nyo, guys. Ikaw ba, Albert? Ha? Ano? Ikaw naman, pare, oh. Circle tayo rito. Di ka pala nakikinig. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? About nga doon sa sunog, tsaka doon sa mga sigbin. Abe, wala akong alam dyan. Anong wala kang alam? Hindi naman namin sinasabi na ikaw ang may pakananon. Pinag-uusapan kasi namin na baka plano lahat yun ni Lord para magkaroon tayo ng oras sa bawat isa. Yun ba? Oo, tama, baka nga. Hay nako, masyado kasing lutang eh. Hindi ka naman OP sa grupo eh. Ikaw lang tong hindi marunong makisama. Ano bang pakialam mo? Nagulat na lang kaming apat nang bigla na namang mag-init ang ulo ni Albert. Nagtingin ng kaming lahat at nagtaka. Dahil matapos niyang maging iritable ay tumayo siya at umahon na sa tubig at dumiretso sa loob ng rest house. Hala? Ano nangyari doon? Malay ko. Naku talaga. Minsan hindi ko na rin alam kung anong meron sa taong yan at bigla na lang nagiging angry bird. Hayaan niyo na. Baka may problema lang siya, baka may pinagdadaanan. Kung ganun bakit di niya sabihin sa atin, di ba? Para mapag-usapan. Correct ka dyan, be. Hindi niya naman kailangan maging harsh sa atin, ano? Tama naman si Ramona noon. Pero iba pa rin talaga ang pakiramdam ko. At alam ko na may mali talaga. Ayos ka lang ba, Jun? Ha? Oo, Mal. Bakit mo na itanong? Kanina ka pa kasi tahimik eh. May iniisip lang ako, Mahal. Pasensya na. Ano namang iniisip mo? Wala, Mahal. Huwag mo na lang akong pansinin. Sure ka? Baka gusto mong i-share sa akin yung iniisip mo. Kaya nga, pre, para naman hindi ka nananahimik dyan. Wala lang talaga to. Huwag niyo akong pansinin. I think alam ko na ang iniisip mo. Ha? Ano naman? Baka iniisip mo kung paano ka magdodoble kayod. Di ba nga, magiging mommy at daddy na kayong dalawa? Ang galing talaga nitong si Ramona. Paano mo nalaman yun? Di ba, be? Last time nabanggit mo sa amin na magkaka-baby na kayo? Tama. Sa totoo lang, 3 months nang nagdadalang tao si Leia. Wow, Bes! Mabilis lang yan. Kahit 6 months pang hihintayin, isang iglap lang yan, manganganak ka na. Grabe ka naman, B. Ano ka ba? Parang hindi ka naman excited na makita ang baby mo.
Siyempre, excited din ako. Gusto ko lang isipin na hindi mo na siya kagad lalabas. Kasi nag-iipon pa kami. Tama yun. Gusto ko pag lumabas na siya sa mundo, may pera na kami. At hindi siya mahirapan. Naku pre, taas ng sahod natin sa pag-electrician eh. Imposibleng hindi kayo makakaipon. Tapos to si Lea nagtatrabaho din sa butika, di ba? Kaya makakaipon talaga kayo. Yun nga rin ang iniisip ko, pre. Gusto ko, pag lumaki na siya ni Lea, titigil siya sa pagtatrabaho para naman maalagaan niya ang sarili niya at magiging anak namin. Pero hanggat kaya ko magtrabaho, mahal, hindi ako hihinto. Sayang din kasi ang kikitain ko eh. Pero mahal, na pag-usapan na natin yan, di ba? Don't worry mga B. I'm here naman eh, tutulong ako. Kasi, magiging second mommy ako niyan. Hindi pwedeng, hindi niyo ako gagawing ninang kapag ipapabinyag niyo na siya, di ba? Ay nako, uubusin ko talaga ang buhok mo, John. Subukan mo lang na hindi ako kunin. Lah, bakit akong uubusan mo ng buhok? Hindi naman ako yung nanay ah. Of course! Hindi ko naman uubusan ng buhok ang BFF ko, no? Kaya ikaw na lang. Sayang kasi yung ganda niya. If aalisan ko siya ng long straight hair. Oo na, kawawa talaga ako sa inyo. Kaya, wag na wag niyong susubukan na hindi ako gagawing ninang niyang baby niyo. Subukan niyo lang talaga. Oo naman, B. Ano ba kayo? Magkakaibigan tayo. Unang-una na kayo sa listahan na magiging ninang at ninong ng anak namin. Yan! Perfect! Mabuti pa umawa na muna tayo. Hapon na rin eh. Tama. Masama sa buntis yung gabihin sa labas, kaya let's go na magbanlaw at magluluto na ako ng gulay ngayon. May binili ako kaninang umaga eh. Oh, Nep, iba ka talaga Ramona. Napakaalaga mo sa amin. Ayaw mo kaming nagugutuban ha. Of course! Ayokong lumiit yung tiyan mong parang pakwan sa laki. Aray ko naman. Di ka na sana nagsalita ng ganon. Tumawa na lang kaming dalawa ni Lea dahil sa kulit talaga ng dalawa. At sunod-sunod na rin na umahon sa tubig. At kanya-kanya kaming nagbihis ng mga damit na ibinigay sa amin ni Albert. Matapos nun, sakto pa lang na nagluluto si Ramona, bigla na lang namatay ang ilaw. Oh my G! Ano nangyari? Bakit nawala ang light? Hindi kaya naputulan? Ay, nakalimutan ko sabihin. Mga generator lang ang nagpapagana sa kuryente dito. Oh, paano tayo niyan? Nagkaroon ba ng sira, Albert? Siguro, Jun. Ilan ba yung generator dito? 4. Ang ibig mong sabihin, lahat yun sabay-sabay na sira? Hindi ko alam eh. Kasi pag ganitong namatay lahat ng ilaw, lahat talaga ng generator sira. Nasan ba yung mga generator? Baka may matutulong kami ni Chester. Di ba mga electrician kami? Yung isa nasa basement. Tapos, may isa rin doon sa guest bathroom. May isa rin dito sa loob. At yung isa naman nasa likod. Teka, bakit magkakaiwalay? Hindi lang naman yung rest house yung kailangan ng ilaw eh. Kaya lahat paikot yung mga generator. Kung ganun gagawin na lang namin ni Chester. Mahal, sasama ako. Me too. Dito na lang kayo. Ayoko mahal, natatakot ako eh. O siya, sige, bahala ka. Siya nga pala, Bert. May flashlight ba kayo rito? Yun lang, Jun. Wala eh. Pero may mga lumang gasera sa basement. Kung gusto mo, gabayan ko kayo dun para makuha natin yung mga gasera. Sige, Bert. Kailangan kasi may ilaw kahit papano para malaman namin kung ano naging problema ng mga generator. Sige, tara. Sundan niyo ako. Sumunod kaming lahat kay Albert at bumaba kami ng basement. Pagdating namin dun, kanya-kanya kami ng kuha ng mga gasera. Agad namin yun na sinindihan at inuna namin ginawa ang generator na nandoon. Teka, Bert. Parang sinadyang sirain tong generator Ano? Sino naman gagawa niyan? Magkakasama tayo sa kusina eh. Yun na nga Sinong gagawa nito? Hayaan nyo na lang, gawin na lang natin. At para matapos na rin magluto si Ramona. Teka, nasan pala si Ramona? Ha? Kasama lang natin siya kaninang kumuha ng gasera. Saktong naayos namin ang generator sa basement. Narinig naman namin
ang malakas na pagsigaw ni Ramona. Maya-maya lang, nag-init naman ng gusto ang mutya ko. Kaya naman, agad kong hinawakan ang kamay ni Leia at mabilis kaming naglakad paakyat. Ramona? Ramona, nasan ka? Ramona! Oh my fish! Yung mga asong mukhang kambing, nandito sila! Ha? Anong pinagsasabi mo, Ramona? If I'm not mistaken, nandito talaga sila. Kanina lang nandito sa lamesa yung isa nakaakyat. Naglalaway tapos ang talim ng titig sa akin. Huminahon ka muna, Ramona. Mali-mali pa ang English mo. Albert naman! Yung English ko pa talaga napansin mo, pambihira ka! Pero Ramona, totoo ba yung sinasabi mong nandito yung mga sigbin? Oo, totoo ang sinasabi ko. Seryoso ako, kitang-kita sila ng dalawang mga mata ko. Hindi nagtagal ng mga oras na yon. Bigla na lamang sumigaw si Albert. Nabitiwan niya rin ang dala niyang gasera. At nasulyapan ko sa bandang likuran nito ang isang sigbin na namumula ang mga mata. Hindi namin siya nahila dahil agad itong nawala sa dilim. Albert! Diyos ko! Jun, tulungan natin si Albert! Oo, tutulungan natin siya, mahal. Pero hindi tayo maaagalaw ng maayos kung ganitong madilim ang paligid. Kailangan ayusin muna natin lahat ng generator. Isa lang ang naayos natin eh. Pero paano? Kung di na natin siya maabutang buhay? Magtiwala ka sa akin, Leia. Maililigtas natin si Albert. Ramona, magsama kayo ni Leia. Huwag kayong lalayo sa isa't isa, tapos sumunod lang kayo sa amin. At kahit na anong mangyari, huwag kayong hihiwalay. Pero mas maganda kung hahawakan niyo ang damit ng isa't isa para kung sakaling tangkain ng isa sa atin na hilahin. Maalerto ang lahat. Sige pare. Mahal, natatakot ako. Huwag kang matakot, Leia. Nandito lang ako. Okay, gora na tayo para mailigtas pa natin si Albert. Nang mga oras na yon, agad hinanap na namin ang generator na nandoon lang daw sa loob ng rest house. Matagal din ang paghahanap na yon, lalo na't gasera lang ang nagsisilbi naming ilaw. Pambihirang yan. Nasaan na ba kasi mga generator na yan? Bakit napakailap naman? Kaya nga naman, Jun. Sa palagay mo, hindi pa kaya huli ang lahat? Maaabutan pa kaya natin buhay si Albert? Ano ba kayo, wag nga kayo magsalita ng ganyan. Maililigtas pa natin siya. Nararamdaman ko na buhay pa siya. Sana nga, mahal. Iligtas natin ang pinsan ko. Siya na lang ang pamilya ko eh. Tumahan ka na, mahal. Oo, ililigtas natin siya. Pangako ko yan. Sige. Maghanap na tayo ulit. Dahil wala kaming nakitang generator sa labas ng mga kwarto, kaya naman lahat ng kwarto sa rest house ay pinasok namin hanggang sa umabot kami sa kwarto ni Albert at doon namin nakita ang pangalawang generator. Eto niya, Chester. Tara, gawin na natin kagad to. Sige pre. Bilisan nyo ah. Baka hindi na natin maabot ang buhay si Albert. Kumalma ka lang, mahal. Magagawa namin kagad to. Yes, B. Kalma ka lang. Magtiwala ka na lang sa kanila. Nang mga oras nga na yon, inumpisa na namin gawin ang mga generator. Pero may napansin kaming parte nito na nawawala. Pare, problema. Yung ibang part ng generator, wala. Ang alin, pre? Dynamo, pre. Ano? Anak nang, paano natin mapapagana to kung wala yung dynamo ng generator? Hindi ko rin alam, pare. Pero parang sinasadya talaga ang mga to eh. Kasi kung may problema lang, dapat hindi mawawala yung mga gamit na nandito. Yun nga din ang iniisip ko eh. Ha? Paano yan? Paano natin maaayos ang lahat ng generator? OMG! Diyos ko, die! Dito na ba tayo matitegi belts, mga bes? Hindi, Ramona. Hindi ko hahayaan na mamatay tayo dito. Kung ganun, anong gagawin natin? May naisip ako. Ano naman yun, mahal?
Ganito. Mauna na kayong lumabas. Tapos humingi kayo ng tulong. Ayokong iwan ka dito, mahal. Mahal, ito lang ang naisip kong paraan para makaligtas tayong lahat. I think, be, tama si John. Mauna na tayong lumabas para makahingi tayo ng saklolo. Oo nga naman, Leia. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman iiwan at mababayaan sa John eh. Gagawin namin ang lahat para maayos lahat ng generator dito. Pero paano nyo nga maaayos ang lahat kung may sinasabi kayong kulang? Iikot kami dito. Hahanap kami ng gamit. Susubukan namin tumingin dun sa basement. Sigurado may mga gamit dun. Pero John, ipangako mo sa akin na magiging ayos ka lang, ha? Huwag kang mag-alala sa akin, mahal. Dahil meron ako nito. Nang sabihin ko yun noon, inilabas ko sa loob ng damit ko ang mutya na tangan ko. Teka, ano naman ang silbi niyan? Galing ako sa probinsya, mahal. Madami akong gamit na hindi gaano alam ng mga tao sa syudad. Ang tagal ko na nakikita sa'yo yan. Akala ko simpleng kwintas lang. Hindi lang to basta palamuti, mahal. Panlaban to sa mga aswang. Ibig mo ba sabihin, totoo talaga yung aswang? Oo, mahal. May mga sigbin na nga kayong nakita, di ba? Patunay na yon na may mga aswang talaga. Dahil ang mga tulad nila na kumikilos ng hindi basta-basta, siguradong may aswang na sinusunod. Kung ganon, ano pa ang ibang kayang gawin niyan, John? Nakakaramdam to ng aswang sa paligid. O di kaya mga sigbin, iinit to ng sobra at bibigyan niya ako ng maliwanag na mata sa dilim. Ang hindi ko lang alam, kung kaya ba ako nito bigyan ng lakas para lumaban. Dahil hindi ko pa man to nagagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Eh di kung ganon, mapanganib pa rin talaga. Mahal, mas mapanganib ko nandito ka. Alalahanin mo, may dinadala ka na. Ayoko naman na mapahama kayong dalawa dito. Siguro mas okay kung makikinig ka na lang kay John, Leia. Hindi sumagot si Leia at napansin ko naman ang mga mata niya na naluluha na ulit. Ramdam ko rin ang takot sa kanya. Pero dahil mahal ko siya, gusto ko noon na gawin ang lahat para mailigtas lang ang pinsan niya. Sige mahal, pumapayag na ako sa gusto mo. Pero pakiusap, mag-iingat ka, ha? At iligtas niyo si Albert. Pagako, mahal. Ililigtas namin siya. Nang mga oras din na yon, niyakap ko ng maigpit si Leia at hinalikan ko ang noo niya. Matapos nun, hinawakan ko na ang kamay niya at pumunta kami sa harapan para mailabas ko na si Ramona at Leia. Pero nang subukan ko ng buksan ang tarangkahan ng resort, ayaw nitong bumukas. Pre, bakit? Pre, ayaw bumukas ng gate. Ano ka mo? Anong ibig sabihin nito? Naalala ko na. Automatic nga palang gate na to. Kaya imposibleng mabuksan natin to hanggat hindi naayos sa mga generator. What? Diyos ko, ano ba ito nangyayari sa atin? Puro kamalasa na lang. Hindi ba pwedeng akyatin na lang yung mga bakod? Umiling ako nang tanungin sa akin yun ni Chester. Matapos nun, lumapit ulit ako sa pader na bakod at ipinakita ko sa kanila na imposibleng akyatin yun dahil nga sa madulas ito. At kahit maakyat pa namin yun, hindi rin kami basta-basta makakalipat dahil puno ng matutulis na alambreng nakapulupot sa tuktok nito. So paano na yan? Ano nang gagawin natin? Nakakapanghina na, ha? Grabe talaga. Wala tayong ibang magagawa kung hindi ang bilisan ang pag-aayos ng mga generator. Baka pwede kaming tumulong ni Ramona. Hindi ko alam, mahal. Kasi wala naman kayong alam sa pagwawiring eh. Kahit sa pagbubuhat na lang ng mga tools na gagamitin nyo. Hindi, Leia. Ganito na lang. Maghiwalay tayong apat para hanapin yung dynamo na sinasabi nila. Pero alam mo ba ang itsura nun? B, kahit sino alam ang itsura nun.
Hindi, Ramona. Mas mabuti kung magkakasama lang tayo para hindi kayo mapahamak kung sakaling tambangan ulit tayo ng mga sigbin. Kung ganun, tara na. Kailangan na natin bilisan. Natatakot na rin ako sa nangyayari. Tumango ako at hinawakan ko ulit ang kamay ni Leia habang nasa kabilang kamay ko naman ang gaserang kanina ko padala. Bumalik kami sa basement para humanap ng gamit doon. Kalahating oras ang lumipas at may 3 lumang dynamo kaming nakita. Pre, baka ayos pa mga to. Gagana pa kaya mga yan? Yan ang hindi ko alam, pre. Pero pwede naman natin subukan. 3 naman ang mga to eh. Baka kahit isa man lang mapagana natin. Kaso, masyado na tayong nagtatagal. Mabutan pa kaya natin buhay ang pinsan ko. Sabi ko nga sa'yo, mahal, huwag ka kasi mag-isip ng mga negatibo. Maayos natin to at mababawi natin si Albert. Oo nga naman, B. Kumalma ka lang kasi. Paano ba naman kasi ako kakalma? Kung alam ko nasa panganib ang pinsan ko. At hawak pa ng mga pesting sigbin na yun. Mahal, mabuti pa siguro. Mas makakatulong kung magpahinga ka na muna. Itatago muna kita. Ayoko, mahal. Gusto ko madaliin nyo na yan. Wala na akong ibang masabi ng oras na yon dahil alam ko naman na alalang-alala na si Leia. Kaya naman bumalik na kami sa kwarto ni Albert at lahat ng dynamo ay sinubukan namin. Sa unang 2 subok ay hindi namin yon napagana hanggang sa idinugtong na namin ang panguli. Doon naayos namin ang pangalawang generator. Yun! Butit gumana na! Ngayon, 2 na lang ang aayusin natin. Thank God at kahit ngayon, hindi pa rin niya tayo pinababayaan. Kaya nga buti na lang talaga at naayos na natin tong isa. Nang matapos kami sa generator na yon, dederecho na sana kami kagad sa isa pa. Kaso, nang sakto pa lang kaming nakalabas sa kwarto ni Albert, may 7 mababangis na sigbin ang nakaabang sa amin. Grabe ang amoy ng mga ito na para bang nabubulok na laman. Napakapit sa akin si Leia habang si Ramona naman ay nagsisisigaw dahil sa takot. Habang kami naman ni Chester ay kalmado lang. Oh my G! Lord, help us! Ayoko magmamatay! Hoy Ramona, tumahimik ka nga. Masyado ka namang OA. Sino bang hihinahon? Tignan mo nga! Ang papangit na mga mukhang kambing na yan, oh! Huwag na kayo mag-away dyan. Basta, huwag kayong hihiwalay sa akin. Sa tingin ko, dahil di pa sila umaatake, natatakot sila. Dahil sa mutya na tangan ko. Jun, natatakot na talaga ako. Huwag kang matakot. Nandito lang ako, hindi ko kayo pababayaan. Dahil may takot na lumapit ang mga sigbin, dahan-dahan kong inilalayan ang 3 papunta ng kusina para makakuha ako ng magagamit kong sandata para mapatay ang mga yon. Habang humahakbang naman kami, unti-unti ring sumusunod ang mga sigbin habang umaangil at naglalaway. At nang makaabot kami sa kusina, agad kong dinampot ang isang kutsilyo. Habang ganun din ang ginawa ni Chester. Matapos nun, iwinasiwas ko ang kutsilyo sa mga halimaw at umaatras sila. Pero bumabalik din kaagad. Sa tingin ko mga be, takot nga sila. Dahil sa mutya na sinasabi ni Jun. Pero mga be, ayaw nilang umalis. Ibig sabihin, balak talaga nila tayong kainin. Walang makakain sa atin, Ramona. Dahil hindi ko kayo pababayaan. Pre, mabuti pa yata. Labanan na natin sila. Umaandar yung oras. Baka mapahamak na si Albert. Ano bang pinagsasabi mo, Chester? Masyado mapanganib kung lalaban tayo. Pero Leia, paano si Albert? Sige nga. Tama si Chester, mahal. Kung hindi natin lalabanan ng mga hayop na to, hindi natin magagawa ang 2 pang generator. Hindi ko na nga hinintay pa na magsalita si Leia at nauna na akong umatake. Mabilis kong natamaan ng isa sa mga sigbin at nang makita ko ni Chester, sumunod na rin ito. Kaya napatay namin ang mga halimaw. Nagawa natin, pre. Napatay natin silang 7.
Tama. Ngayon alam ko na. Kayang-kaya natin silang labanan. Akala ko, mapapahamak na tayo. Di nga ba Di ba sinabi ko, mahal? Hindi ko hahayaan na mapahamak tayo dito. Ano, Ramona? Huh? Bilib ka na ba sa akin ngayon? Ay nako, ewan ko sa'yo, Chester. Huwag ka na nga muna magpakasaya. Hindi pa natin naililigtas si Albert, ano? Ayos lang, Ramona. Huwag ka na magalit kay Chester. Ang mahalaga naman ngayon, alam na natin na may laban tayo sa mga sigbin. Kaya nga naman, masyado kasing magagalitin eh. Halika nga dito, payakap na lang ako. Binitiwan ni Chester ang hawak niyang kutsilyo. Ganon din ang gasera niya at nilapitan niya si Ramona at niyakap niya ito. Maya-maya lang, lumapit din siya sa akin at niyakap ako. Oh, para sa naman yun, pre? Wala lang, pre. Parang gusto ko lang gawin yung bagay na to eh. Grabe ka naman. Para ka namang nagpapaalam dyan eh. Hindi ah. Bakit naman ako magpapaalam? Ang mabuti patara na sa labas at umpisa na natin gawin yung pangatlong generator. Sige pre, pero sandali lang. Kukuha lang ako ng iba pa nating magagamit na sandata. Yung mas malaki rito sa kutsilyo. Tumango lang si Chester at tinapik pa nga ang balikat ko. Pero nung mga panahon na yun, bigla na lamang kumabog ang dibdib ko. At dahil sa kapabayaan ko, hindi ko naramdaman ang mutya ko na nag-iinit na naman. Dumiretso lang ako sa isang gilid at kumanap ng itak. Maya-maya lang, malakas na sigaw ang narinig ko at agad akong napatingin sa kinaroroonan ng boses. Si Chester, nakadapa na sa saig habang may 4 na sigbin ang nakakagat sa mga binti niya. Diyos ko! John! Si Chester! Si Chester nilalapan ng mga sigbin! Pre, hawakan mo ang kamay ko! Huwag kang bibitaw! Pre, pakiusap! Huwag niyo akong hayaan makuha nila! Pakiusap, pre! Tulungan niyo ako! Kumapit naman sa akin si Chester at tumulong naman si Ramona at Leia sa paghila. Taranta na talaga ako ng mga oras na yon at pinipilit kong abutin ang kutsilyong ginamit ko kanina. Pero nang gawin ko yon, humina naman ang puwersa namin. Kaya nagawang mahila ng mga sigbin si Chester at grabe na lang ang iyak at pag-aalala ni Ramona dahil doon. Diyos ko, John! Hindi lang si Albert ang kailangan nating mailigtas ngayon. Pati na rin si Chester. Be, pakiusap. Tulungan natin sila. Hindi ako makasagot sa sinabi ni Ramona ng panahon na yon dahil dismayado ko sa sarili ko. Kung hindi ko kasi pinilit na kunin ang kutsilyo, hindi sana hihina ang puwersa at baka nabawi pa namin siya. Doon sa pagkakataon na yon, naintindihan ko ang lahat dahil kada may naayos kaming generator, may mga sigbin na lumilitaw. Kailangan na natin mag-ingat sa susunod. Kumuha kayo ng kutsilyo nyo. Alam ko kung anong oras sila uulit. Anong ibig mong sabihin, John? Bumabalik ang mga sigbin sa tuwing may naayos tayong generator. Kaya kailangan nyo mga yon para maprotektahan nyo ang mga sarili nyo. John, si Chester. Tulungan natin siya. Ililigtas natin si Chester, Ramona. Kaya tara na. Dapat na nating maayos sa mga natitira pang generator. Promise mo sa akin, John, ha? Ililigtas natin si Chester. Masungit lang ako sa kanya pero may puso ako. At nag-aalala ako para sa kanya. Ililigtas natin sina Albert at Chester. Kaya tara na. Kanya-kanya na kami ng dampot ng kutsilyo. Pati mga gasera, hindi rin namin nalimutan. Pinulot ko rin ang tools ni Chester na naiwan niya at maingat kaming lumabas at hinanap ang susunod na generator. At nang makita namin yon, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at mabilis kong inayos ang generator na yon. Malapit na ba yan, John? Ora mo na, konti na lang. Gagana na rin to. Kapag naayos na yan, anong gagawin natin? Siguro lilitaw ulit yung mga hayop na sigbin na yun. Kapag lumitaw sila ulit, huwag kayong lalayo sa akin. Huwag lang tayo magpapakampante. Dahil nakita naman natin kung ano nangyari kay Chester at Albert.
Pagkatapos umatake ng iba, may susunod na sigbin na kukuha ng isa sa atin. Sige mahal, naiintindihan ko. Ako rin mga be. Please huwag niyo akong pababayaan na. Baka kasi ako nang isunod. Ayoko pang mamatay. Hindi ka namin pababayaan, Ramona, dahil sa pagkakataon na to, hindi ko nahahayaan na may makuha pa silang isa sa atin. Akala nyo naman makakalabas pa kayo rito ng buhay. Kahit magawa nyo pa lahat ng mga generator na yan, sisiguraduhin kong lahat kayo ay magiging hapunan ng mga alaga ko. Nagulat ako nang may marinig akong boses sa kawalan. Nagsasalita kasi ito pero hindi namin siya nakikita. Kaya naman, naantala ang paggawa ko ng generator at kumapit naman sa akin ang dalawa. Sino ka? Tsaka mo na malalaman. Huwag ka munang magmadali. Bakit mo ginagawa to? Bakit ginaganito mo kami? Anong kasalanan namin sa'yo? Saka ko na sasabihin sa'yo. Sige lang. At maglaro na muna tayo. Nasisiguraduhin kong di isa sa mga kaibigan mo ay makikita mong wala ng buhay. At ikaw ang ihuhuli ko sa lahat. Babalatan kita ng buhay. Kung ako ang puntirya mo, ako na lang. Pakiusap. Huwag mo nang idamay pa ang mga kaibigan ko. Pasensya na. Hindi kasi ako marunong sumunod sa nilalang na mas mababa pa sa akin. Kung ganun, huwag kang magtago. Magpakita ka sa akin. Labanan mo ako! Darating tayo dyan. Pero sa ngayon, hahayaan ko munang paglaruan kayo ng mga alaga ko. Lumingon ako nang palipat-lipat ng tunog ang tawa nito. Para bang nasa malapit lang siya. Matapos ng nakakalokong tawa na yon, bigla na lang ulit na nahimik at napansin ko naman ang dalawa na takot na. Paano na to, Jun? Sabi ng boses, hindi daw tayo makakalabas dito kahit matapos pa ang lahat ng mga generator. Oo nga naman, Bes. Sa tingin ko, dito na tayo madjojogi. Ano ba kayo? Sinabi ko na sa inyo, di ba? Hindi ko hahayaang mangyari yon. Dapat magtiwala lang kayo sa akin. At kung ano man yung hayop na narinig natin kanina, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya sa kung ano ang ginagawa niya sa atin ngayon. Paano mo naman gagawin yon? Paano kung aswang pala yun? Naku, Be, wala tayong laban doon. Nabasa ko nun sa comics, mabibilis na kumilos sa mga aswang. Malalakas sila. Tapos yung mga kuko nila, malakutsilyo ang talim. Yung mga ngipin naman nila parang lagari. Siguro nga aswang yun. Pero wala akong pakialam. Kahit siya pa si Satanas, hindi ko hahayaan na mapapatay niya tayo rito. Hindi siya Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos lang ang may karapatang bawiin ang buhay natin. Hindi na sila nagsalita ng mga oras na yon, Sir Blair. Kaya naman, tinuloy ko na ang generator na ginagawa ko hanggang sa matapos ko yon. At iisa na lang ang kailangan kong ayusin. Pero imbis na umalis sa kinatatayuan namin, mahigpit kong hinawakan si Leia at Ramona dahil nag-iinit na naman ang mutya ko. At alam ko ng mga oras na yon, lalabas na naman ang mga hayop na sigbin. Malapit na sila. Huwag kayong lalayo sa akin. Bakit, mahal? Anong meron? Nandito na sila. Oh my G, ang alin ba? Yung mga asong mukhang kambing na naman ba? Oo, Ramona. Kaya maganda kayo. Hindi naman nagtagal ng mga oras na yon. May mga sigbin na ngang dumating at doon ko nasabing tama nga ang hinala ko na kada nakakagawa ng isang generator, lumalabas ang mga halimaw na sigbin. Nandito sila! Nang mga oras na yon, hindi ko na hinayaan na makalapit sa amin ang mga sigbin at agad ko silang pinatumba
At nang mapatay ko na sila, mabilis akong bumalik sa kinaroroonan ni Leia at Ramona at niyakap ko sila dahil nasisiguro ko ng mga panahon na yon na may ibang grupo ng mga sigbin ang aatake sa amin. Walang bibitaw sa pagkakayakap. Nararamdaman ko pa rin sila. Mahal, pakiusap. Huwag mo kami pababayaan ni Ramona. Nagpabaya ako kanina, pero sa pagkakataong to, hindi ko na uulitin ang pagkakamali kong yun. 1 minuto lang ang lumipas, Sir Blair, at dumating na nga ang mga sunod na grupo ng mga sigbin. Hindi si Leia ang punterya nila, kundi si Ramona. May isa na kumagat sa binti nito at isa naman sa palda, pero hindi kami nagpatalo ni Leia. Hinila namin ito para hindi siya makuha at naging maayos ang lahat. Dahil hindi nila nakuha si Ramona, pero nasugatan ito ng malaki sa binti at natanggal ang kaunting balat at laman nito dahil sa pagkakakagat. Aray ko! Ang sakit! Sobrang sakit! Anong gagawin natin, Jun? Maraming dugo lumalabas sa sugat niya. Ramona, huminga ka na malalim. Naririnig mo ba ako? Huminga ka na malalim. Oo, Jun, na. Naririnig kita. Pero sobrang sakit talaga. Jun, mauubusan siya ng dugo kung hahayaan natin siyang ganyan. Dahil sa sinabing yun ni Leia, agad kong hinubad ang damit ko at hinati ko yun sa dalawa. Ang isang parte ang ipinantakip ko sa malaki niyang sugat at ang isa naman ay itinali ko ng maigpit sa binti niya para mapabagal ang paglabas ng dugo. Ang sakit! Sobrang sakit talaga, mga be. Hindi ko na kaya. Mamamatay ako sa sobrang sakit. Bi, huminahon ka muna. At huwag ka masyadong maingay. Baka bumalik ang mga sigbin. Ang mabuti pa, iwanan niyo na lang ako rito, mga be. Kasi hindi ko na kayang tumayo. Magiging sagabal lang ako sa inyo. Hindi, Ramona. Hindi ka namin iiwan. Lalabas tayo dito ng buhay. Tara, aalalayan kita. Pupunta tayo sa huling generator. Pero sigurado naman ako mamamatay tayo dito. Narinig niyo naman yung sinabi nung hayop na may-ari ng boses na yun, diba? Hindi na raw tayo makakalabas pa ng buhay dito. Kung may tiwala ka sa akin, Ramona, gagawin mo lang ang sasabihin ko. Matagal na tayong magkakaibigan, kaya hindi kita pababayaan. Tama si John B. Huwag kang sumuko. Sigurado makakaalis pa tayo dito. Kapag natapos na yung huling generator, babawiin na natin si Albert at si Chester. Hindi na nagsalita pa si Ramona ng mga oras na yon. Kaya naman, itinayo ko na siya at inalalayan namin siya para makalakad. Nang makarating kami malapit sa CR, nakaamoy ako ng malansang amoy ng dugo at halatang sariwa pa ang bagay na yon. Kaya naman, lumapit kami ng gusto sa CR at doon, nakita namin ang katawan ng kaibigan naming si Chester. Wala na ang kalahating parte nito at may butas ang ulo nito. At yun ang ginamit para maisabit siya. Nang masaksihan yun ni Ramona, napaupo na lang siya sa lupa at doon siya nag-umpisang humagulgol sa pag-iyak. Chester, Diyos ko po! Bakit ganito? Hindi na sigbi na may gawa nito, hindi na! Sigurado ako may iba tayong kasama dito! At siya gumawa niya kay Chester! Chester, bakit? Bakit nangyayari ang bagay na to? Ano ba nagawa natin? Ano ba nagawa natin at nagkakaganito lahat? Jun, ibig bang sabihin ito? Ganito na rin ang sinapit ni Albert. Patay na rin si Albert. Patay na ang pinsan ko. Bakit mo pa tinatanong yan, Leia? Siguradong ganyan na rin ang sinapit ni Albert. At dito na rin tayo mamamatay lahat. Tayong tatlo. Siguradong ganyan din ang sasapitin natin.
Patawarin niyo ako. Patawarin mo ako, pre. Wala na magagawa ngayon yan, Jun. Patay na siya. Hayop sila. Mga hayop sila. Napakabait ni Chester. Bakit ginawa sa kanya ang bagay na yan? Patawarin niyo ako. Kasi lagi ko sinasabi na mababawi natin sila. Pero hindi ko inaasahan ang bagay na to. Patawad, Ramona. Patawad, pre. Hindi kita nailigtas. Paghagulgol na lang ang isinukli sa akin ni Ramona habang nakatingin siya sa kalahating katawan ni Chester. Kaya naman kinuha ko yun at humanap ako ng pwedeng pambalot. Sunod nun, kahit umiiyak ako, hinahanap ko pa rin ang huling generator at inayos yun habang ang dalawa naman ay tuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi na lang sana tayo pumayag na pumunta rito. Wala sana tayo sa kalagayang ito. Pumunta tayo rito ng kompleto. Tapos mamamatay lang tayo ng ganito. Ramona, walang may gusto sa nangyari sa atin. Hindi, Be. Sigurado akong baka na lahat to ni Albert. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Nakita mo naman, di ba? Pati siya biniktima ng mga sigbin. At sigurado ako sa pagkakataong to, baka gano'n na rin ang sinapit niya. Sana nga. Kasi wala na siyang ibang ginawa, kundi ang ipahamak na lang tayo palagi. Ano ba kayo? Ngayon pa ba kayo nag-aaway? Alam ko masakit sa'yo, Ramona. Pero sana iniisip mo kaibigan din kami ni Chester. At kung masakit sa'yo, ganun din sa amin. Kaya utang na loob, huwag na kayong mag-away. Nasa ganito pa tayong kalagayan. Tayo na lang ang magkakasama. At tayo na lang rin ang may pag-asang makalabas pa. Pasensya na, John. Hindi ko na talaga inakala na ganitong sasapitin natin. Naiintindihan ka naman namin eh. Alam ko masakit sa yun. Pero sana huwag kang manisik agad. Hayaan nyo, kapag nakalabas tayo rito, bibigyan natin si Chester ng maayos na libing. Pero bago yun, hanapin muna natin si Albert. Nang sandaling tumahimik sila, ipinagpatuloy ko na ang pag-aayos ng huling generator at ilang sandali lang ay natapos din yon at sabay-sabay na sumindi ang mga ilaw. Naghintay ako ng ilang sandali dahil inaasahan ko na may darating na sigbin pero walang dumating. Kaya naman binitbit ko na ang katawan ni Chester at inalalayan si Ramona at pumalik kami sa safe house. Mas mabuting mauna na kayong umalis. Ihatid ko kayo at babantayan hanggang sa makasakay kayo ng bus. Pero paano ka? Bakit kami lang? Masyado ng maraming dugo na wala kay Ramona. Kaya dapat dalhin mo na muna siya sa ospital. At ikaw, anong gagawin mo? Hahanapin ko si Albert. Malawak ang resort na to. Baka makita ko siya. At magbabaka sakaling buhay pa siya. Leia, mabuti pa. Sundin na natin si Jun. Nangihina na rin ako. Nahihilo na ako. Sige mahal, papayag ako. Basta mangako ka. Kung makita mo man si Albert, patay man o buhay, agad kang sumunod sa amin, ha? Sige mahal. Makakaasa ka. Nang panahon na yon, kinuha ko ulit ang kutsilyo at inihanda yon kung sakali ring may haharang sa amin ng mga sigbin. At habang nakaalalay kami kay Ramona, nakakita ako sa tabi ng isang baseball bat at kinuha ko rin yun. Pandagdag panlaban. Jun, mahal, sigurado ka bang magpapaiwan ka rito? Oo, Leia. Di pa man tayo sigurado kung patay na ba talaga si Albert. Magbabakasakali lang ako. Pero friend, nakita mo naman na nangyari kay Chester, di ba? Paano kung gano'n na rin ang nangyari sa kanya? Hindi pa nga tayo sigurado eh.
Ngunit habang naglalakad kami palabas, may isang taong humarang sa amin kasama ang iilang mga sigbin. Napahinto kami nang makita namin ang taong yun dahil yun ang ipinakilala sa amin ni Albert. Akala niyo ba talaga ay makakaalis kayo rito? Lolo Ikoy, Nabigla ba kayo? Tama! Ako nga! Teka, huwag niyong sabihin kayo may pakana nito. Pwede ko! Pwede hindi! Dahil hindi naman ako nagplano nito! Sumusunod lang ako! ang ibig mo sabihin, may iba pa na nilalang ang nasa likod nito? Natubok mo! At sigurado akong kilala niyo siya! Anong ibig mo sabihin? Wala naman kaming kilalang hayop. Yun ang inaakala niyo! Hala, sige na! Mga sigbin! Atakihin sila! Mabilis na nagsilindagan ang mga sigbin at binitiwan ko ang pagkakahawak ko kay Ramona. Pero nakakapit pa rin sila sa akin at ginamit ko ang baseball bat para ipamalo sa mga yon at doon ko naramdaman na mas lalong nagising ang kapangyarihan ng mutya ko. Aba! Malakas ka pala! Hindi ko inaasahan na ang tinala pala dito ng apo ko ay may katagihan ng isang manunugis! Kung sino man yung apo mo na sinasabi mo, mga wala kayong puso't kaluluwa. Grabe kayo! Hindi na kayo naawa sa taong pinatay ninyo! At bakit naman kami maawa? Hayop ka, matanda ka. Konti na nga lang natitira sa buhok mo. Gumaganyan ka pa. Hayop ka. Huwag kang mag-alala, bakla! Kapag nakain ko na ang babaeng kasama niyo, magiging bata ako ulit at babalik sa dating labong ang buhok ko! Yun ay kung magagawa mong mahawakan ng magiging asawa ko. Huwag ka masyadong magmatapang! Dahil kahit meron ka man niyang mutya, hindi mo pa rin matatalo ang puwersa namin! Nang sandaling yon, nagbagong anyo ang matanda. May lumabas na mga pakpak sa kuba niyang likod at nagkulay itim ito. Nagmuka itong paniki na may malalaking sungay. Ngayon, labanan mo ako, lalaki! At doon natin makikita kung gaano ka kalakas! Kaya man kita o hindi, sisiguraduhin ko pa rin hindi mo makukuha si Leia. Ah! Sabay kaming lumusob sa isa't isa habang hawak ko sa isang kamay ko ang kutsilyo at sa isa naman ay baseball bat. Maingat akong kumilos kaya hindi niya ako nagawang galusan habang ang aswang naman ay 3 beses ko nang nahampas ng baseball bat. Hindi ko hahayaang masira mo ang pinaghirapan namin! Mamatay ka na! Mauuna ka! Tanda! Muli ay mabilis kaming sumugod sa isa't isa at hindi pa rin niya ako tinatamaan sa bawat pag-atake niya. Pero siya, nabugbog ko na dahil sa mga hawak kong sandata at sa huling tira ko ay gumulong siya sa lupa. Be! Patay na ba yung hayop na yan? Hindi ko alam, Ramona. Sandali. At sisiguraduhin ko lang. Jun, mag-iingat ka. Tumango ako at maingat na lumapit sa nakahandusay na aswang. Pero nagulat ako nang bigla itong lumingon at mabilis niyang hinawakan ang leeg ko at iniangat niya ako sa lupa hanggang sa naalala kong may hawak pala akong kutsilyo at mabilis ko yun na sinaksak sa leeg niya. Kaya bumulusok kami pababa. Jun! Ayos lang ako, Leia. Huwag ka mag-alala sa akin. Be, sigurado ka ba? Ang taas ng pinagbagsakan mo. Ayos lang talaga ako. Ang mabuti pa, tara na. Bago pa man may dumating na bagong kalaban, dapat may alis ko na kayo rito. Pero hindi ayos ang lagay mo, Jun. Kaya siguro, hindi ka dapat namin iwan dito. Ayos lang talaga ako. Ang mahalaga sa akin, ligtas kayo. At kakayanin ko ang lahat ng sakit para sa inyo. Be,
Sundin na natin ang bebe lab mo. Hindi ko na rin kaya talaga. Baka mag-collapse na ako dito. Hindi pa rin tumitigil sa pagdurugo ang sugat ko. Sige, Ramona. Jun, aalalahin na kita. Hindi na, Leia. Mas mahalaga si Ramona. Huwag mo na akong alalahanin. Pero masama ang pagkakabagsak mo. Ayos lang talaga ako, maniwala ka. Sinunod na lang ako ni Leia. Matapos nun, tumayo na din ako kahit nahihirapan pa. Pero bago pa man ako makalapit sa kanila, narinig na naman namin ang boses ng halimaw. Tumatawa ito at palipat-lipat ulit ng direksyon ang tunog nito. Maya-maya lang sa likod ko ay may dumating na nilalang na doble sa laki ng una kong kinalaban. Nakamaskara ito at puro tawa lang ang ginagawa. Sino ka? Gusto mo ba talagang malaman kung sino ako? Oo, sino ka? At bakit pinaglalaruan mo kami? Hayop ka! Huwag kang mag-alala. Bago ka pa man maubusan ng iniga, malalaman mo rin kung sino talaga ako. Huwag mo nang patagalin pa, Diablong buwang ka! At ano naging atraso namin sa'yo? Bakit mo kami ginaganito? At bakit mo pinatay ang mga kaibigan namin? Oo nga. Huwag ka matakot na ipakita sa amin kung sino ka. Tama. Bakit mo kami ginaganito? Anong atraso namin sa'yo? Usa, lahat naman kayo ay mamamatay sa pagkakataong ito. Kaya bakit ko pa isisikreto ang pagkakakilanlan ko? Inalis ng nilalang na yun noon ang maskara nito at lahat kami ay napatigil nang makita namin kung sino ito. Siya ay walang iba kundi si Albert. O bakit? Nagulat ba kayo? Mga taga! Hindi nyo man lang nakalata na planado ko ang lahat. Yung sunog sa dati nating tirahan, ako ang may gawa. Albert! Bakit? Bakit? Noon pa man ay ayoko na sa inyo. At sa totoo lang, hindi naman talaga ako si Albert na pinsan ng babaeng yan. Kinuha ko lang ang itsura niya at nagkunwari. Ang Albert na totoong kilala nyo ay matagal ko nang pinatay. At ang grupo niya, ang una kong biniktima. Nagkunwari lang ako para madala ko kayo dito. Hayop ka. Kaya pala bigla na lamang nagbago si Albert. Tama! At ngayong gabi, kayo namang magkakaibigan ang mamamatay. At ikaw naman, Leia, ang magiging alay ko para sa buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin pa nito, ikaw ang pumatay kay Chester. Tama ka! Alam mo bang masarap pala ang laman ng taong yun? Literal na sobrang sarap. At sigurado ko na ganun din kayo. Hayop ka! Ang mga tulad mo dapat mamatay! Wala naman pala kaming kasalanan sa'yo. Pero bakit mo ginawa ang mga bagay na to? Wala kang kaluluwa! Ganun talaga! Eh kung kayong mga tao nga ay kailangan niyong kumain at uminom para mabuhay, pues ganun din kami. Ang mga dugo niyo ang siyang inumin namin habang ang karne niyo naman ang pagkain namin. Hayop ka! Wala kang kasing sama! Masama na kami kung masama! Pero wala naman kayong magagawa. Dahil sa inis, hindi ko mapigilan ang sarili ko ng mga panahong yon. At padalos-dalos akong sumugod sa halimaw. Nagawa ko naman siyang mampas ng baseball bat. Pero
Nagalusan niya naman ako sa muka. Akala mo ba mapapatay mo ko sa simpleng palo lang? Mahinang nilalang. Hindi nga! Pero mapapatay pa rin kita. At sisiguraduhin kong wala ka ng susunod na mabibiktima ba? Pinatabi ko si Leia at Ramona. Dahil handaan na ako nun na lumaban ng patayan. Napansin ko naman ang takot sa mga mata ni Leia, pero hinawakan ko ang kamay niya para maparating ko sa kanya na magiging ayos lang ako. Pakiusap, John, mahal. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako, mahal. At sisiguraduhin ko sa'yo na makakaalis tayo sa impyernong resort na to. Huwag mo na silang bigyan ng pag-asa. Baka kasi pagdating sa kabilang buhay, ay sisihin ka nila dahil pinaasa mo sila. Sigurado ako sa sinasabi ko, hayop ka. At sisiguraduhin ko na ito na ang huling pagtapak mo sa lupa. Mabilis at maingat akong sumugod at ganun din ang ginawa ng aswang. Depensa lang ang ginagawa niya habang ako naman ay puro atake. At nang maramdaman kong lalong nag-init ang mutya ko, alam ko na rin na aatake siya. Kaya tinaasan ko ang depensa ko. Kaya nang matapos niyang makasuntok, isang malakas na hampas ang binigay ko at tumama yun sa panga niya. At hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataon para makakuha pa ng lakas at mabilis ko pang sinundan ang pagpalong yon. Kung akala mong hahayaan ko mapahamak ang mga mahal ko sa buhay, nagkakamali ka. Diablong buang ka. Ito na ang katapusan mo! Hindi ako makakapayag na isang tulad mo lang ang tatapos sa lahat ng pinaghirapan ko! Nabigla ako ng mga oras na yun dahil bigla niya na lamang akong sinipa at tumilapon ako. Sabay nun ang paglapit niya sa akin at tumuwad para kunin ako. Pero bigla siyang tumigil at nakita ko sa likuran niya si Ramona at nakasaksak sa batok nito ang kutsilyong nakahanda pang depensa niya. Ramona! Lumayo ka! Isa ka pa bakla ka! Pakialamero ka! Nakita kong sinakal niya ang kaibigan ko. Kaya naman, mabilis akong tumayo at nakita ko ang kutsilyo na ginamit ko sa matandang aswang. Binunot ko yun at mabilis na isinaksak sa likod ng aswang at mabilis niyang nabitiwan si Ramona. Mamatay ka na! Sunod nun, pinaghahampas ko siya ng baseball bat at wala na siyang nagawa pa hanggang sa tumumba siya sa lupa at hindi ko tinigilan ang ulo niya hanggang sa mabasag ang bungo niya. Sunod nun, mabilis akong lumapit kay Ramona na inaalalayan ni Leia. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Salamat, Bes. Kung di ka nakakasyong kagad, baka bali na ang leg ko at kwento na lang ako ngayon. Hindi, Ramona. Salamat. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako ngayon. Napakatapang mo pala. Tama, B. Maraming salamat. Kasi nabigyan mo ng pagkakataon si John para makalaban pa. At nagawa natin. So ngayon, tara na mga be, kasi feeling ko, 50% na ng dugo ko lumabas sa sugat ko. Kaya let's go na. Go na tayo. Ay, oo nga pala. Pasensya na, Ramona. Halika, bilisan na natin, mahal. Napakamot na lang ako sa ulo. Kaya naman binuhat ko na ang pinaglagyan ko sa kalahating katawan ni Chester at inalalayan namin si Ramona. Lumabas kami ng resort. Kulang man kami, pero alam kong nandun si Chester at masaya siya para sa amin. Dahil nagawa naming makaalis, pero bitbit namin ang sama ng loob dahil hindi na namin siya makakasama pa. Dinala namin noon sa malapit na ospital si Ramona. Maraming nagtanong kung ano ang nangyari sa amin, pero nagsinungaling kami. Minabuti kasi namin na itago ang lahat ng karanasan namin sa resort na yon. At ako naman ay inayos ang magiging libing ng isa sa mga malapit na kaibigan namin na si Chester.
Ilang linggo din kaming nagluksa, lalong-lalo na si Ramona. Pero nandun pa rin kami ni Lea para alalayan siya at ipadama na hindi siya nag-iisa. At ilang linggo pa noon ang lumipas. Bumalik ako sa impyernong resort na yon. Dala ang maraming galon ng gas at sinunog ko yun. Mula nang mangyari sa amin ang bagay na yon, minabuti namin na hindi na magtiwala kanino man. Kaming tatlo na lang ang palaging magkakasama. Hanggang sa nagkaroon kami ng 3 anak ni Lea. Nanatili pa rin si Ramona na kasama namin at hindi kami iniwan. Masasabi kong sa buhay pala ng isang tao, Sir Blair, may mga bagay po na hindi mo inaasahan na darating. Na isang trahedya na hindi mo rin aakalaing malalampasan mo. At kahit sa kasalukuyan, napagkikwentuhan pa rin namin ang karanasan na yon. Karanasang hinding-hindi namin malilimutan. Dito ko na po tatapusin ang kwento naming magkakaibigan. Salamat, Sir Blair. At God bless you. More blessings to come. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking mga kwento. Hanggang sa muli po, mga idol.